marami sa atin yung hindi natin masyadong alam yung background about Ramadan. So, good morning sa ating lahat. So, welcome to my YouTube channel, Manang Polishina. So, for today's video, ay meron tayong special guest. Yes, so, dahil grabe naman, so may background tayo, special Ben. So, ayan, for today's video, kasama po natin si Coach Musin. So, we will be talking about Ramadan. Teka lang, English ba to? Ay, hindi naman. Charot. Hi guys, I'm Coach Musin Matarul ng PNP Dance Team Elite. Diba may page ka din, sabihin mo? Yeah. Please follow my page, Coach Musin. Yeah. That's it. Sa mga gustong magpapapitik dyan, charot siya, pwede na siyang i-message. Ano bang So, pitik? ayan. Maniniyot. Oh, yeah. So, ayan, tatanungin muna natin si Sir kasi sa sobrang gwapo niya, ba't niya tinatago sa mask? Ba't siya naka-mask? Ngayon kasi ay buwan ng Ramadan, no? So, kasalukuyan po tayo nagpa-fasting. So, pag ang isang tulad naming Muslim ay nagpa-fasting, siyempre bawal tayo uminom ng tubig, bawal tayo kumain. So, pagka mga ganitong mga oras na medyo patanghali na. So medyo dry na yung lalamunan natin. So pag 'di ba pag walang laman yung tiyan natin. So medyo nagkakaroon na siya ng mga bad breath. Kaya para naman sa mga to give justice naman sa mga katabi namin. Kami na nag-adjust, nagmamask kami. Ayan, kaya nakamas po si Coach Musin. So, for this video, naisip ko tong content na to since marami din sa mga kasamahan or marami sa atin yung hindi natin masyadong alam yung background about Ramadan. So, for this video is malalaman natin on the way yung ano nga ba yung Ramadan, ano yung ginagawa nila during Ramadan. So, I have 10 question for you, Coach Musin. Ayan, so ang una is, ano nga po ba ang kahulugan ng Ramadan? Una-una sa lahat po, disclaimer lang, hindi pa ako isang imam. Ito, isa po akong Muslim, pero patuloy po ang aking pagsasaliksik para sa mas maalam ko po anong mas malalim ng pagiging isang Muslim, no? So, kung may maliman akong sagot, please, i-comment nyo na lang para at least kumbaga maayos natin. Yes. Okay. Ano yung Ramadan? Ang Ramadan po ay ito po ang pinaka-special na buwan para sa mga tulad namin Muslim. Dahil sa buwan ng Ramadan po, dito po lumabas o binaba or dito po lumabas yung banal na Quran namin, no? Yung tinatawag na Holy Quran. O yun, banal na Quran. And then sa panahon po sa buwan po ng Ramadan, ang mga Muslim po ay nag-aayuno. Ito po yung mas alam ng karamihan na nagpa-fasting, no? Yes, nagpa-fasting. Bawal po kaming uminom, kumain, pagka sikat ng araw hanggang sa paglubog ng araw. Okay. Pero yun lang po ang halos alam ng karamihan sa mga na Muslim, no? Yung about sa pagkain lang, hindi po, no? Sa buwan po ng Ramadan, bale isa po din dito na mas pinapaigting po namin yung aming pananalampalataya, no? Kasi nga dito po sa buwan ng Ramadan, yung good deeds mo ay mas mataas kumpara sa mga karaniwang buwan, no? Kung sabihin natin sa karaniwan is 1:1, sa buwan ng Ramadan, pwede po siyang maging sabihin times 1,000, parang ganun po, no? And then dito sa buwan ng Ramadan po, mas pinapaigting namin yung tinatawag namin zakat o yung charity, no? O yung pagbibigay tulong sa ating mga kapwa. At ano pa ba? Sa buwan ng Ramadan din po, yun, hanggat maaari, kasi ang objective ng pagiging isang Muslim is makagain ng kumbaga is yung pananampalataya mo kay Allah ay mas paigtingin mo dito sa buwan na to. Kasi ito yung buwan na kumbaga ibubuhos mo yung effort mo. Kasi yun nga sabi ko is kumbaga times 1,000 yung parang parang inulit ko na yun. Ano pa ba? Sa regular days po kasi ang isang Muslim ay mayroong 5 prayers, di ba? Opo. Yung 5 a.m., 12 a.m., around 12 p.m., 12 noon. Tapos 3:30 the afternoon, tapos 6 p.m. and around 7:30. And then sa buwan ng Ramadan, meron siyang special prayer, which is tinatawag na Tarawih, na ginagawa po yon after ng prayer ng 7:30. So, doon lang po siya ginagawa ang Tarawih sa buwan ng Ramadan. Itong prayer po, ito yung pinaka-special na prayer sa buwan ng Ramadan, which is kumbaga yung times ng
ng reward na may binigay sa amin ng mga Muslim ay sobra-sobra, no? Yes. At isa pa po, may tinatawag din po kaming Lailatul Qadar, no? Ang Lailatul Qadar, ito yung last time, ang Ramadan po kasi is 30 days. Buong, di ba? 30 days. Oo, di ba? pala. Go. Ang Lailatul Qadar, meron siyang last 10 days ng Ramadan, no? Yung last 10 days ng Ramadan, kung sabi ko sa buwan ng Ramadan is sobra-sobra yung times ng reward, mas sobra-sobra pa dun sa Lailatul Qadar na yun, no? So meron na naman siyang special prayer. Di ba sa buwan ng Ramadan, ay pinaka-regular prayer ng Muslim, 5. Sa buwan ng Ramadan, nadagdagan ng isa, yung Tarawih. And then sa last 10 days ng Ramadan, meron siyang isa na namang prayer na ginaganap ng almost midnight ng gabi. Yes, midnight ng gabi siya ginagawa. Yun, and napaka-times, mataas po talaga yung reward na Pagbalik rewards niya. yun. Oh, nice. Yun, so far, yun ang aking naalala sa ngayon na Ramadan. Ramadan, yeah. So, ayan. Question number 2, itatanong naman natin, paano yung paghahanda nyo? Like, pag alam niyo na malapit yung Ramadan, paano yung preparation nyo? sarili ko, in general na rin siguro, bago dumating ang Ramadan, una sa lahat, kailangan din natin i-prepare ang sarili natin, no? Yes. Kasi, syempre, hindi... Mahirap na mabigla. Mahirap na, mahirap mabigla. So, palapit pa lang ang Ramadan, yung mga eating habits ko talaga, medyo inaayos ko na. And then, yun yung tungkol naman sa pagkain, no? Pero sabi ko nga, ang Ramadan, hindi lang tungkol sa pagkain. Sa food, yeah. Ang pinaka-best talaga na paghahandaan mo. Kasi, pag malapit na ang Ramadan, mas maganda talaga yung parang peace yung mind mo eh. No? Okay. And then, ang number 1 na gagawin mo dapat, ito, ginagawa ko to. Kung meron akong kung merong hindi pagkakaunawaan ako sa isang tao, Ayusin ka na. bago sumapit ang Ramadan, yes. ina-approach ko na siya, Para walang humingi ako ng kapatawaran, kasi alam natin, tayong mga tayo, makasalanan tayo, no? Kumbaga, malinis. Yan. And then, ngayon, yun yung mga taong alam natin na nagkasala tayo kung saan nagkasala tayo. Okay. Pero alam mo, may mga kasalanan tayo na hindi natin alam. Yes, no? true. Kaya, bago sumapit ang Ramadan, is kausapin mo yung mga taong sa mga paligid mo, kung meron ka mang kasalanan na nagawa sa kanila, naway sana mapatawad niyo. No? Ganon. Kumaga yun, sa araw ng Ramadan, magpatawaran tayo. Kaya, it's a part of cleansing din talaga. Yes. Hindi lang sa pang-physical, pati rin sa spiritual. Okay. Ayan, so that's question number 2. Ayan, so nalaman natin kung paano sila maghanda if malapit na ang Ramadan. So, since nabanggit na natin yung about sa food, di ba sa after 6 p.m., no? 6 p.m. See, ano yung usual na sahur? Bredo. Ano ba tawag iftar. doon? Iftar. Pagka Ayan, ano yung 6 p.m., iftar. iftar, okay. And then 5 p.m. is sahur. So, ano yung usual na food na kinakain nyo? Sa iftar kasi, di ba, since the whole day walang laman yung tiyan namin. So, mainam na siyempre, number 1 is water, no? Para ma-hydrate agad. Very. Okay. Ngayon, pag sa food naman, ang number 1 na blessed na food is yung dates. No? Kasi ang kasi ang kailangan natin dito is natural sugar, no? Kasi yun Parang nga. whole Ayun, wala kung kayong laman, walang laman. replenish ba tawag doon? Opo, Mag-replenish ng ating katawan. So, ang dates kasi ang may pinakamalakas na natural sugar na prutas. No, kung sakali walang dates man, siguro prutas. Mangga, mga sweets na mangga. fruits Ganun. siya. And then sa food naman, syempre, dapat wag yung mabigla naman yung pagkain Yung natin. parang no? dahil gutom na gutom ka, Mahirap agad. Oh, yes. Kasi, siguro yung mga food na madaling ma-digest. Okay. So, ayan. And ayan na. Ano yung pinaka-challenging part ng like this Ramadan? Ang pinaka-challenging part talaga sa Ramadan is yung number 1 yung syempre bawal, di ba? Bawal. Maraming bawal. Yan. Bawal. Pinakamahirap yan. Yun. Ang una sa lahat is yung food. Kailangan mo tiisin. Lalo na pagka kakasimula pa lang ng Ramadan, andyan na yung, siyempre pag gutom tayo, sumasakit ang ulo natin, sumasakit yung sikmura natin. It follows na, oo. Yun, and then number 2, talagang kailangan mo talaga ay pigilan yung sarili mo na gumawa ng hindi maganda. Una sa lahat, ang number 1 talaga na siguro ang karamihan na hindi na napapansin na nakagagawa sa kasalanan is yung pinag-uusapan natin ang buhay ng iba. Yes. No?
So sa buwan, Marites. Marites, no? Yung backfighting, ganon. Oo, Backfighting. backstabbing. Backstabbing. Ayan. So, yan ang pinaka number one. As much as possible, sa buwan ng Ramadan, Never. tahimik ka na lang, wala ka Kasi naman tabu. sasabihin ng di maganda, huwag ka na lang magsalita, no? Kasi yan ang pinaka malaking kasalanan, yung ganyan, no? Kumbaga, manahimik ka na lang. Challenging. Yes. Tatawag bang challenging yung kahit hindi naman kasi buwan ng Ramadan, nagpe-pray naman talaga kami ng 5 times a Yes. day, no? Oh, nice. Nice. So, ang sabihin natin nga challenging, kung challenging na word doon sa pagpe-pray na yon, mas maging aware ka talaga sa oras, no? Kasi mayroon talagang specific oras talaga Ayan, ang prayer, no? Kumbaga, ano yun yung oras So, talaga. oo. Kung gusto mo ma-achieve yung pinakamataas na gusto mong reward, so, aware ka talaga sa oras at habulin mo talaga ng oras at gagawa ka talaga ng way, extra effort para ma-meet talaga yung Yan, oras yung na yun. extra effort mo talaga Yan. para magawa yung mga And then, as much as possible, lahat ng gagawin mo, yung ikakagalak ng ating nag-iisang Panginoon. For question number 6 is, mayroon bang ganun? Favorite food tuwing iftar? Favorite Or wala food, naman? siguro ang mas magandang term dyan is yung ano ang dapat or food. Yung, kasi sabi ko nga, yung dates. Dates kasi is... okay, nabanggit na ni Sir yun. Yung dates kasi, yun nga yung talagang pinaka-special na food, prutas Okay, ng okay. isang Muslim, lalo na sa buwan ng Ramadan. Kasi mayroon po, nakalagay po sa aming libro na ang pagkain ng dates ay sunnat, no? Okay, okay. Kumbaga, mas may reward ang pagkain ng dates sa buwan ng Ramadan. Ayan, so enough with the food kasi hindi pa sila pwedeng kumain, baka magutom si Sir. So ayan, paano mo mas pinapalalim ang iyong pananampalataya sa panahon ng Ramadan? Kasi yun nga, di ko pala nabanggit, no? Sa buwan ng Ramadan, mas i-attach mo dapat ang sarili mo sa Holy Quran, no? Sa Quran. No, diyan sa tanong mo, basahin ng Yan. Quran, tapusin mo yung buong libro ng Quran at hindi mo lang siya babasahin, kumbaga i-apply mo kung ano yung mga turo doon sa Quran. Opo. Ayan, so ano naman yung ano ang mga pagbabago or lesson na natutunan mo sa buwan ng Ramadan? Una sa lahat, ito yung pagki-cleansing, na? So, at saka dahil nga sa buwan ng Ramadan, mas i-engage mo ang sarili mo sa Quran. So, sa paraan na yon, meron ka talagang matututunan, no? Yes. And then, una sa lahat, sabi ko nga sa buwan ng Ramadan, ito yung buwan ng pagpapatawad, buwan ng pagmamahalan. So, ano ba? Doon. Yun yung pinaka-part. Kumbaga, parang more on being at peace sa lahat. Yun. Yan. And then, ito po, make sure lang talaga na lahat ng natutunan mo, lahat ng pinapractice mo, after ng Ramadan, ituloy mo siya. Yes, Kumbaga, tama yan. Yun yung dapat, yun ang pinaka-essence Yun yung din talaga point, ng Ramadan eh. Yes. Hindi lang porket Ramadan ngayon, dito sa Ramadan mo lang kumbaga, gagawin. dapat continue lang hanggang ano. Kumbaga, pwede mo siya gawin, isipin as a turning point. Yes. So, sa mga ganitong activity, paano mo sinasabay ang trabaho habang nagpa-fasting? Yan, Trabaho, parang pinaka-challenging part din pala to, no? Oo, kasi lalo na sa atin, bilang fitness coach at nakikipag-engage sa community, no? Yes. Pagka sa buwan ng Ramadan, Kumbaga siguro dahil naka-prepare din na kayo, no? oo, and then, kumbaga mindset. Mindset. Kailangan talaga naka-mindset ka Tama yan. na siyempre, ganun, physically, hindi, yung mga ginagawa natin, talagang kailangan ng mga, kumbaga, extra, kailangan ng energy, no? Yan. So, Kasi- naka-mindset ka talaga na pagka mag-engage ka sa mga activity ganon, na, kumbaga, wag mo masyadong itodo, kumbaga, yan. kailangan mong sipin na
kailangan mo pang, kumbaga, yung uhaw mo, Oo, yung energy mo mo, din. kailangan pang Kasi- umabot ng 6 p.m. Yan. Ganun. So yung parang mindset talaga. Mindset talaga, mindset. Ayan. And then, eto na. Ay, ba't may pag ganun? Ano ang pinaka-miss mo daw tuwing natatapos ang Ramadan? After Ramadan, ano yung parang namimiss? Ang nakakamiss talaga kasi sa buwan ng Ramadan nga, sabi ko, ito yung buwan ng pagmamahalan, yung pagpapatawad. Siyempre, mas Minsan. i-engage mo ang sarili mo na makipag-mingle talaga sa family mo, no? Ang iba nga, lalo na yung mga nasa abroad, mas pinipili nilang magbakasyon sa buwan ng Ramadan para mas makasama nila yung pamilya okay. nila. Tsaka itong Ramadan na to, ito yung lagi mong kasama magdasal, yung mga family mo. So, Family. yun yung siguro yung mamimiss mo Mamimiss talaga, mo din no? pag ano. Ayan. So, yan, mas malalim at mas nalaman natin ang kahulugan ng Ramadan. So, may gusto po kayong batiin, Coach Musin. Okay, binabati ko po ang lahat. Una sa lahat, Ramadan Mubarak po sa lahat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lahat po ng aking mga pamilya dyan sa probinsya, sa Sulu, sa Zamboanga City, and sa mga brothers and sisters po natin sa Tausug, ano tawag dyan? Tausug Troopers. Yan, ang Tausug Troopers po dyan, almost lahat ng mga men in uniform natin na mga Tausug, Muslim, yan, member po dyan, no? Binabati ko po sila kasi lalo na sa ngayong buwan po, ang Tausug Troopers po ay namamahagi sila ng mga libreng iftar, pumupunta sila sa mga masjid para maghandog ng libreng iftar sa ating mga kapatid na Muslim. So, Yes. supportahan po natin ang grupo nila para mas maparami nila ang ganong mga advokasya at mga activities. Yan lang Ayan. po, and Yan, si Coach Musin. Ipakita mo ng huwag niyo po camera. kalimutan Charot. ang ating page, Oo, Coach may Musin, coach siya. ang Coach pitikero ng Musin. PNP. Kung Yan. gusto niyo po Papitik. magpapitik ng libre, Pitik. message niyo lang, and of course, follow niyo po ang page ko, no? Ayan. Coach Musin Photography. Ayan. Thank you so much. Bye. Bye-bye.